What's up mga kanoo? Isang magandang araw! Ngayon nga pala naisipan ng ating team Jean Sana na mag-yubak. Ito na ang ating yubak part 2 dahil ang unang ating ginawang pag-yubak ay dun pa sa Mindoro. Ito na ang Marinduque version. So magtitingin ulit kami dito kung may matitiba ba tayong saging sa lote dito. At titingnan natin kung meron na bang matigas-tigas na saba. Sad to say, wala pa dahil masyadong mura pa or overluyat pa yung mga saging dito. Ang nakuha nila dito ay saging na latordan. So bumalik sa kabilang lote para maghanap ng saging at doon na lang maghanap ng pwede nating iyubak ngayong araw. At eto na nga, buti na lang may nakuha tayong saba na pwede na rin naman tong yubakin. Mas masarap pa rin talagang yubakin ang saging na saba na luyat pa kasi mas maligat, mas nayuyubak siya ng pino. At syempre, pag sa yubak, mas masarap yung pinong-pino ng pagkakayubak kesa sa yung parang matanda na yung pagkasaba niya at buo-buo yung pagkakalupak sa kanya. Mas masarap, mas malinamnam at talagang hindi siya sumasabit kapag kinakain natin yung buong-buong saging. Siyempre, unang proseso ay pipiling-pilingin siya at ihahanda natin ang ating malaking lutuan na kasirola para tayo ay maglaga nitong ating saging. Siyempre, unang-una ay lalagayin natin ang mga hilaw na saba na ito. Siyempre, para mas makatipid tayo at mas malakas pa rin ang apoy, ay gagamit tayo ng kawayan or kahoy. Kahit maulan-ulan ang panahon ng Hulyo na to, mabuti na lamang at nakakakuha pa rin tayo ng panggatong para makaluto tayo ng ating mga cravings or gustong merienda. Talagang mahaba ang proseso ng nilubak or niyupak na ito. Kaya talagang sulit ang pagkain at masarap itong merienda. Lalo na sa panahon ng tag-ulan. Lalagyan lang natin ng sapat na tubig at ready na yung isa lang. Habang ang mga kuting na ito ay makulit at nagpapapansin sa atin. Hello! Ayan at nagdudupong na si Iglo para maisalang na natin ang ating nilabon or nilagang saging. Ganyang kadami na puno yung isang kasirola na yan. Das para sa ating lalagay. Medyo matagal ang paglaga ng konti ng nilagang saging kasi makapal kasi yung balat niya. So hintayin natin mga 15 or 20 minutes para masabi nating luto na talaga siya. Magta-try tayong magbukas ng isa para malaman natin kung talagang luto na siya. Pwede mo naman tikman or tusukin ng tinidor kung malambot na talaga yung saging sa loob. Pag ganito ang kulay ng saging na nilalaga natin ay malapit na nga siyang maluto. Ilang minuto na lang to, mga 2 to 3 minutes at pwede na siyang iahon at ibabad natin sa tubig para hindi siya masyadong mainit kapag babalatan natin siya mamaya. Habang nag-iintay na maluto mabuti ang saging ay syempre sisimulan na ang pagkayod ng bingi. Ayan, bingi ang masarap na ilahok sa niyubak at eto na nga, luto na siya. Medyo mainit talaga ang pagtalop or pagbalat ng saging na ito. Dinurog na din dyan yung maning hubad para panglagay natin sa toppings at nagre-ready na rin tayo ng bilao na nilagyan natin ng daon ng saging para paglagyan ng mga natapos na yuyubakin mamaya. Mga makakailang bilao kaya tayo dyan sa isang kasirola. At eto na, paisa-isa lang ng lagay ng saging at nilulupak lang talaga siya. May technique at talagang dahan-dahan lang para hindi tumalsik or kumalat yung saging. At meron ding tamang pag-ikot-ikot, pagbayo, para mas mapino yung ating saging. Tingnan niyo itsura kapag medyo luyat yung saging. Talagang siya ay napipino maigi at marahan, sure, at may kaunting bilis para syempre mas marami tayong mayubak at mabilis makatapos. Tagayubak nga pala natin dyan ay si Japet. Yan, napakasipag niyan at talagang alam na alam niya kung paano itimpla ang lasa. Lagyan ng asukal, ng bingi, at syempre mag-prepare din tayo ng star margarine para mamaya sa finished product. At yung kanyang assistant, ay kumakain ako, nababawasan pa yung nilagang saging. Anyway, masarap talaga yan isawsaw sa asukal habang nag-iintay ng finished product.
Kaya tara, samahan nyo kaming maglubak hanggang matapos natin lahat ng sinalaang nating nilagang saging. Ito nga pala yung technique, lagyan din star margarine yung dahon para hindi dumikit yung ating niyubak at syempre mas may lasa din kahit sa ilalim. Tapos, ayan, sasandukin natin yung galing sa lusong. Ililipat natin sa ating bilao. At syempre, mamaya gagamit tayo ng, ayan, plastic sa kamay para mas ma-flatten natin ng maayos ng niyubak at i-shape siya sa ating bilao. Ganito po yung proseso, talagang mahirap, paulit-ulit, pero sulit at masarap ang ating niyubak or nilupak. Papaka-pantayin natin yung maigi para maganda siya pag ginayat. At ang toppings dyan po ay lalagyan siya ng margarine. Pampasarap yan at pampalinamnam sa ating nilupak. Ganyan ang kakinis dapat ang maging huling proseso ng ating nilupak. Ayan, pinapakagandahan maigi para nagpapalitada lang ng sahig, no? Tapos pag tama na yung pagkakalagay ng star margarine ay ilalagay na natin ang dagdag pampasarap sa ating niyubak, ang dinurog na mani. Ayan, meron nga palang share sina Sir Carlo dito at Sir Borja na minsan or yung iba nilalagyan nila ng royal, yung soft drinks na royal ang niyubak para dagdag sarap, dagdag tamis at linamnam sa flavor ng ating niyubak. Masarap nga siya. Salamat sa panonood!